Hello mga kachorba, good morning. Kape. Init na sarap. Ay nako, mainit na kape sa iyo mga kachorba. Mainit. Maaraw ating araw ngayon. Maganda ang Friday today. Dahil dyan, tayo magchismis-tikahan na tayo. Tara nang magchismis-tikahan. Yun, nagkachika ako sa hindi dahil. Kasi nakita ko yung dati kong friends, naka-work. So, matagal ko na siyang ka-work dati. Kasi dati, natitan sa akin na pag kasama yung loob niya dati. Kasi meron siyang relasyon. May nagrelasyon siya na kalipin niya. Matagal silang naging magkalipin, taon. Uday, lampas taon-taon talaga ang kanyang relasyon doon. Minahal niya dati na sobra-sobra yung relasyon na yun. Uday. Kaya lang, ang naging problema niya kasi dati, sa part side ng karelasyon, yung magulang, yung karelasyon niya dati, medyo hindi niya close. Oo, nakatira siya doon sa pamilya nung karelasyon niya. Kasi doon sila nakalipin. Ngayon, lahat naman ginagawa niya dati, lahat ng trabaho, lahat ng sa loob ng bahay, ng mga gawain, ginagawa niya lahat. Naging okay yung relasyon nila dati. Kaya masaya sila bilang magkarelasyon. Kaya lang dumating sa point na nagkakaroon sila ng mga pag-aaway. Dahil, oo, sa relasyon naman talaga, hindi naman nawawala yan. Yung nagkakaaway, nagkaka sila sagutan. Pero hindi siya na kasi tuwan-tuwa rin sa side ng karelasyon niya, yung pamilya doon. Parang gusto rin parang pabor yung sa side ng karelasyon niya dati na galit sa kanya o yung magkaaway sila kasi nga parang ayaw na ayaw sa part niya, ayaw na ayaw ng pamilya ng kalipin niya. Para sa kanya, di naman niya na lahat, kahit sa loob ng bahay. Hindi na kasi nakakapasyal sa bahay niya dati. Kasi nga, minsan, sobrang pipipig kasi nung karelasyon niya. Kaya hindi siya naglalabas dati. So, sobrang, naging kaibigan ko siya dati kasi siya lagi na napunta sa amin, napunta sa akin, para kapag-chismisan kami lagi. Kaso, chismisan lang namin lagi. Ay, ko lang tungkol sa mga lungkot niya, di sa araw-araw na naging stress niya. Lagi siyang iyak. Ngayon, dumating sa point na, pinapayok sa kanya, kung talagang tapos na ang pagkakarelasyon, humiwalay ka na. Kasi, kung gusto man nila maging magkarelasyon, siyempre dapat humiwalay na lang sila. Total, may trabaho din naman yung karelasyon niya. Humiwalay na lang sana ng bahay or apartment o mga simpleng boarding house, yung mga ganun ba. Kasi pinakaano mo kasi talagang lang sila nag-aaway. Kasi pati yung side ng jowa niya, nakakalaban niya. Pero hindi naman siya nalaban kasi siyempre magulang pa rin yun ng parents niya. Ay, parents ng karelasyon niya. Kaya lang, minsan may mga time na nahihirapan talaga siya na dinadaan na lang niya sa iyak. Minsan napunta na siya sa akin, kakakwento niya sa akin. Para lang ma-relax siya sa ilang oras. Payo ko lang naman sa kanya dati na kung talagang hindi mo makaya, humiwalay ka na lang. Kasi kung ayaw naman nakapaghiwalay ng karelasyon, humiwalay na lang sila ng bahay. Ang buwan lang na kahit kwarto lang tapos yung dalawa lang magkasama, diba? So, after nun, dumating sa time talagang parang napapansin na rin niya na meron ng karelasyon yung kalibin niya. O dahil, kaya sabi sa kanya, huwag ka na magtyaga, napakaingot mo. Kasi, kung nasasaktan ka, humiwalay ka na, hindi mo naman kailangan makapag-relasyon ng pagtyagaan niya dahil hindi pong para sa kanya kasi sobrang tagal nilang relasyon. Pagiging matagal na relasyon ay hindi naman yan, hindi naman yan importante. Kung talagang nasasaktan ka na, sobrang malaki. Humiwalay ka na. O dahil, kaya, yung dumating siya sa akin, pag nadating siya sa akin, magpag-chismisan, ayun, hindi naman lagi pinag-usapan namin, kundi yung kanyang, lungkot. Naawa din naman ako na, sa sobrang katanghal na kasi wala. Tigilan lang. Kaya lang, may dumating sa point na parang pinipilit pa rin niya yung sarili niya na maging buo ang relasyon nila kasi wala, meron ng karelasyon na iba, kahit nakita niya, na-accept pa rin niya. Pero kahabang yung mga parents nung karelasyon niya, parang pabor lang sa kanya na nagkakaaway sila dahil may ibang karelasyon na yung kalibin niya. So, dumating sa point na nakakapayo namin, total nasasaktan na rin naman siya, lagi nakakaiyak, lagi nagawa ko umiyak. So, sa awa naman Diyos, iwalay na siya, nang malayo. Tapos, naging okay naman yung parents niya, yung tunay niyang parents, uwi na siya sa parents niya. Kasi di ba naiyak na siya sa parents niya dati kasi alis dati dun yung sa karelasyon niya, alis siya dati. Kaya pagbalik niya ngayon, naiiyak siya sa parents niya na kumaya siya dahil nagmahal siya. Pero ang maganda lang doon kasi yung parents niya, walang anumang sinabi kundi in-accept siya. Noon, hanggang sa nagtrabaho kami dati, talagang naging nagsisi siya, nag-enjoy siya sa trabaho, sa pagpapabadi-badi namin, pag walang magawa, siya pagpapabadi kami, kunting shot, di ba? Yun, nakakatawa sa kanya kasi, may nagkakagusto sa kanya ulit, kasi nagtrabaho kami nga. May nagkakagusto sa kanya, ayaw niya. Kasi para sa kanya, ayaw niya muna. Sobrang tagal ng taon na nasaktan siya, na tiniis niya. Para ayaw niya muna magpag-relasyon ulit. So, dumating sa point na, yung nandigo sa kanya, talagang, sadya daw mandigo sa kanya, kasama niya lang sa trabaho. Kaya nag-enjoy siya, pero hindi mo siya nag-accept talaga siya. Pagod na kapag-relasyon ulit. Dumating na ilang taon, naging matyaga rin yung nung nandigo sa kanya. Hanggang sa in-accept niya yung lalaki. Kasi masaya siya. Yun, siyempre naasikaso siya palagi. Dumating sa point na ayaw na siya pagtrabahuin. O, hindi na siya nagtrabaho dahil ng katrabaho. So, in-accept niya na hindi na lang magtrabaho kasi gusto nung bago niyang karelasyon na mag-end na lang siya mag-stay lang sa bahay. Kasi umamin din naman yung lalaki na meron ng anak yung karelasyon niya ngayon. Kasi para sila naging same. Pareho sila ng sitwasyon dati na nasasaktan lagi sa mga karelasyon nilang live-in. Kaya yun. Pero ang masaya naman doon, na pareho silang sitwasyon dati, ngayon sila ang nagkasama. Kaya masaya sila. Masaya sila. Lahat, binibigay niya lahat, ginagawa niya lahat para makamove on na yung si friendship na para makamove on na rin siya. Kaya yung bago niyang karelasyon niya, binibigay sa kanya lahat ng kaligayahan, lahat ng pangailangan, pinipilit niyang binibigay niya lahat. Kasi ganun siya magmahal dati, o yung bago niyang karelasyon. Kasi dati, lahat binibigay niya dati sa karelasyon niya. Kaya lang, lalaki din yung karelasyon niya. Yun, sa haba ng taon, karelasyon na sila magkalibin na. Hanggang ngayon, masaya sila diday. Kasi nakita kami ni girl na nakakawal ko dati. Napagdabili ko ng kape, padaan lang kami. Kamusta? Ayun, alala ko siya, napachika ako kay diday. Ang ending noon, masaya sila. Hanggang ngayon, masaya sila sa karelasyon. Oo, kaya nakakatawa din naman. Kasi, dumadating sila sa, ngayon, maayos ang kanila dati. Tapos yung, may sarili silang bahay, kahit hindi ganun kalaki.
magkasama sila palagi. Tapos kasama rin ng lalaki yung anak niya. Pero yun nga si friendship, kaya inalagaan niya yung anak nung ano niya, yung paligid niya ngayon kasi may anak ngayon, ay, may anak kasi siya dati, simula nang maliit pa. Yun, inalagaan niya na yun hanggang ngayon. Malaki na yung karelasyon, yung anak-anakan niya. Yun, swerte-swerte nga ngayon kasi kahit sabihin niya, nagpagod sila dati sa naging karelasyon niya dati. Ay, ilang taon niya nag-Philippines. Pero ngayon, dahil nakapaghiwalay nga siya doon, ang ending, maganda naman naging kapalitan ngayon, di ba? Yun lang, sobrang masaya siya. Yung laki-laki kasi ng pagkakapalitan ng dalawa. Kaya yun, masaya lang siya. Napachika lang ako kasi ipadaan lang. Talaga kapag yung mga teterang karelasyon na. Minsan na, pag magmalas ka man sa una, sa susunod, maswertehin ka. Ganun, kaya lang yung mga hindi talaga, kailangan magpaulit-ulit ka. Minsan hindi ka talaga maswerte sa mga karelasyon. Ganun. Kasi na lang ang dumating ng grasya, yun lang. Kaya, doon talaga sa life is life. Kaya talagang, sa sarili natin lagi ang naunahan natin mahalin. Dahil ingat lang kayo lang sa pagkarelasyon. Yun lang, kaya goodbye na ako sa iyo. Kasi napachika kasi napadaan ko, nakachika-chika kami dito. Goodbye sa iyo, Diday, mga kakismosa. Kaya, goodbye sa inyo kasi punta na kayo pa Jesus kasi gusto ko pumunta kayo pa Jesus sa kasyan ako. Hey, bye!